So ang ating pong message ngayon ay may kinalaman sa anong ating ipagpapasalamat. What to thank God for. Anong dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Hindi ko alam kung ito na po ay inyong last call. Last call para dyan sa mag-commit. Hindi ko alam. Ang nangyayari po ngayon, mabilis na. Kung nakikita, napapanood po ninyo sa YouTube, ang mga bansa ay lagi na lang naghahanda ng mga armas. Weapon of mass destruction. Amen po? Kaya kung kayo ay mayroong mga kaanak o mahal sa buhay na pumanaw, huwag kayong kasinong malungkot kasi malapit na rin tayong sumunod lahat. Amen ba tayo doon? Natatakot ba kayo mamatay? Sino sa inyo takot mamatay? Ang Christian, sabi ni Jesus sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin, if anyone desires to come after me, unang-unang gagawin niya, limutin niyang ukol sa kanyang sarili, deny himself, pasanin ang kanyang cross araw-araw, at saka siya sumunod sa akin. So marami pong hindi alam ang tungkol doon. Ang alam, sisimba, pagkasimba, uuwi, tapos na. Dadalaw lang sa church, uuwi, spectator. Pero lagi kong ini-encourage pagka kayo po nakita sa ating record. Kaya po tayo dyan, nire-record yung inyong attendance. Tinitingnan, minomonitor. Dahil pag kayo ay nakitaan ng commitment, halimbawa kayo po ay naka-4 na straight, isasama na kayo ngayon doon sa ating pong seminar na ginagawa. Binibigyan kayo ng pagkakataon na maging bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Yung pagkatawag niya sa akin na sinabi niya, I'm going to use you, hindi ko imagination lang na patunayan ko dahil sa mga nangyari, dahil sa mga nakita ninyo. Dahil marami naman po ang nag-serve kay Lord pero hindi naging katulad ng gawain natin na pinatnubayan ng Panginoon ng katulad ng ginawa natin. Sa biyaya ni Lord, narating natin ang ating kinalalagyan ngayon. Amen ba tayo doon? Now, ang ating po, anong what awaits? Ano yung naghihintay sa atin? What is next in 2024? Ang isang katulad ko, sigurado ko, natitiyak ko po ang aking kakayahan, imposibleng magawa ko po ito. Itong ating kinalalagyan ngayon, kung hindi ang Diyos ang talagang laging nakasuporta sa ginagawa ko. Bago po mangyari ang mga bagay, inihahanda na sa ako ng Diyos. Katulad halimbawa, bago tayo napuno na ang church natin. Pero bago pa tayo, lumipat tayo sa Dalisay. Tapos napuno na rin natin yun. Wala na akong magawa. Yun ang pinakahuli kasi hindi tayo pwede sa plaza. Kasi yung Dalisay Theater, yun na. Kasi yung plaza, hindi yun masyadong malaki. At wala tayong privacy kung doon tayo mag-worship service. Saan pang location? Wala na, ubus na. Nanalangin na lang ako sa Panginoon. At meron lumapit sa akin, inalok ako, pinakita sa akin itong lupa na lugar natin. Bukid ito. At nabili natin itong lupa na ito sa may halaga din naman. Pero wala tayong perang gano'n. Pumayag siya sa akin na hulugan natin ng 11 months. Nagbigay tayo ng down, I think, siguro 1.5 million. No? Yun lang yata ang pera natin noon. Pero sumugal ako doon. Sabi ko, 11 months kung pwede. Pumayag. Kaya doon po, pero alam nyo, 2 years pala, inalok ko sila kung 2 years to pay kung pwede. 2 years to pay. Pumayag ng 2 years. 11 months na bayaran natin. Alam nyo, ang galing ni Lord, di ba? Di ba? Yun ang time na dapat palakpakan natin ang Panginoon sa... Ang aking approach, 2 years to pay, pero 11 months, bayad. Tapos nang nabayaran na natin, sabi ko, mas malaki ang susunod na problema natin, building. Paano natin gagawin ang building? Ito na naman. Kaya alam nyo, napaka-imposible kung paano marating natin ito. Hindi sasabihin na mayaman si pastor, kaya ito'y nagawa. Hindi po akin Hindi Ginamit lang akong instrumento, pero hindi ako. Kundi ito po talaga. At saka, ang akala ng ibang mga dumadalo ditong mga Koreans, yung po tumutulong sa mga gawain. Ang akala nila, meron tayong outside help mula sa ibang bansa na nagpagawa nito.
Marami nagsususpecha no, kung sino-sino ang sinususpecha ang nagpagawa. Pero hindi po. Talaga ito ay nangyari, ito ay sa tulong-tulong ng mga kapatiran natin. Tayong lahat, tulong-tulong. Kayo ay kasama. Doon sa yung lobby natin na yan, kasama kayong lahat sa kung paano ang nangyayari. At saka yung ginagawa natin sa mga outreach natin, saan ako kukuha nun? Ako nga lang po, pinag-aral ko ang sarili ko. Namatay ang tatay ko nung 16 years old ako. Kilala lang akong Velasco, pero hindi po ako mayaman. Hindi ako. Kaya napakabuti ng Panginoon, siya ang nagpo-provide ng lahat ng kailangan. Kung bago pa mangyari, nandiyan na siya, tumutulong. Sinusuportahan na niya ang gawain. Katulad halimbawa po, ito example ko. Kailangan ko, pumupunta ako sa Binyan, Laguna dahil yung outreach, pinupuntahan ko, yung sasakyan natin noon. Ang tawag sa sasakyan ko noon sintog. Kasi pag nasintog, meron ka ng weldingan. Mahirap ibiyahe ng ganong kalayo. So meron nag-alok sa akin ng L3, yung L300 na puti, inalok sa akin. Akala ko naman, binibigay. Yung pala huhulugan ko pa rin pala ng 12,000 a month. Kasi yung pala, hinila lang doon sa kanyang nagsarang negosyo. So, inialok sa akin, ako ang magpatuloy. Hindi ko alam na ang inaalok niya sa akin, ipagpapatuloy. Ang tanong niya sa akin gusto mo ba yung L3? Sabi ko, siyempre po, gusto ko. Inalok ako, mayaman akala ko libre. Hulugan ko pala ng 12,000. Pero sa biyaya ng Panginoon, nahulugan, at yun ang L3 puti na nakikita ninyo na naghahatid, yun, original pa yun hanggang ngayon. Di ba napakabuti ni Lord? Binibigay niya lahat ng kailangan. At hindi lang yun. Nung nag-pandemic tayo, bago pa nag-pandemic, tayo ay nag-online na. Meron na tayong pinopost sa YouTube. Nagpa-practice na yung ating mga IT. Pumapasok tayo doon sa YouTube. At tayo, sanay na tayo noon. Digital na tayo noong time na yon. Meron na tayong mga cameras, meron na tayong gamit na digital. Alam niyo yung ating sound system na ginagamit natin. Tayo sa Pilipinas ang kauna-unahang nagkaroon yan. Allen Heath ang pangalan. Allen and Heath. At yun, hindi madaling i-operate. Iba yung dito sa house, iba yan sa online, ibang connection. Mapapasok pa yan tayo sa computer pa para yun ang mag-transmit. Kaya yun tayo ay merong production department. At yung production department natin, yun ang nagbubuo ng iba nating mga graphics, yung mga presentation na pinapakita sa inyo po. Ang magaling na Lord, di ba? Amen po. Ang panahon natin ngayon ay digital. Hindi nga ipinakita rito sa picture dito na tayo modern noon kasi gumagamit tayo transparency. Yung baga may plastic, tatapal mong ganyan, tapos ibabato sa screen. Alam niyo ba yan nung araw? Ano ba ang tawag doon? Projector din no? Meron din, ganyan may transparency. Kaya mga songs, nakakanta ng mga tao. Pero ang Panginoon, nangusap na naman sa akin. Sabi niya, bakit hindi ko ginagamit ang computer? Kasi ayaw ko nang gamitin yung pagiging accountant ko, yung computers, ayaw ko nang gamitin. Sabi niya, bakit hinahayaan ko na nangungusap siya sa puso? Hindi nagsasalita sa tenga. Parang impression na sinasabi, bakit inaahayaan ko ang mga business people, ginagamit yung mga projector, yung binabato sa screen, at saka computer, ba't ako hindi? Nag-preach ako sa Amerika, sinabi ko, kailangan ko ang laptop. Pagbaba ko doon, may nag-abot sa akin ng $500. Sabi niya, pwede na ba ito, Pastor? Sabi ko, not quite. Pwede na, pero hindi pa yan. May nag-abot na naman ng isang $500. Sabi, 1,000 na. Ito, pwede na ba kaya ito? Sabi ko, sige, titingnan natin. Tapos yung pamangkin ko naman nagtatrabaho sa IBM, natulungan niya ako magkaroon ng kauna-unahang computer. So doon, mula noon, computerized na ang HTBC. Amen? At saka hindi lang iisa ang projector natin. At tayo, ginagawa na rin natin yung training room, yung extension, lalagyan na rin natin yun ng projector. So naging advanced na tayo, sumasabay na tayo sa trend. Ang nakikita ko pong problem ng churches kaya hindi nag-grow. Ang mundo is ever-changing. Nagbabago ang mundo. Pero ang mga churches, they remain the same. They stagnant. Makaluma. Ang typewriter, ting, tik, 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 ting, tik, 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 ting, gano'n na yun.
Luma ang mga typewriter, mga matatanda nagtatrabaho doon. Kaya ang nakita ko, yun na naging hadlang at sa biyaya ng Panginoon, tayo ay inilid. Minsan may nabasa akong libro tungkol doon sa healthy church, tungkol sa ano makikita mo sa isang healthy church. Nung binasa ko yung libro na yun, nakita ko, yun ang exactly ginagawa natin. Ang ginagawa natin, binabrighten up natin ang lugar, ang CR natin, inaayos natin, ang ministry. Hindi tayo humihinto ng pag-i-improve. At sa biyaya ng Panginoon, yun ang naging daan kung paano tayo ay narating natin ang ating kinalalagyan. Nung bago nag-pandemic, digital na tayo. Alam niyo, ang panahon natin ngayon ay panahon ng digital. Yung mga television ninyo, ang tawag nung araw doon, analog. Yun ang analog. Pero yung digital, napapanood nyo na ang mga television sa YouTube. Yun ang digital. So ngayon, ang panahon natin ay digital. At kung hindi ka sumasabay doon sa trend na yon, may iiwan kang masyado. At yun ang ginagamit nating pamamaraan kung paano marami tayong naaabot. At ang iba sa inyo, maaring doon naabot natin sa digital. Nakapanood siya ng worship service na live at walang ibang gumagawa noon. At sa NAIC, hindi pa masyadong marami ang nakakagawa noon. Tinulungan tayo ng Panginoon na tayo ay magawa natin yon. At sa biyaya ng Panginoon, yung iba sa inyo ay pag hindi makaka-attend at may karamdaman, nakakapanood pa rin kayo, nakaka-attend pa rin kayo. Huwag lang kayo mawili. So yung ating pong panahon ngayon ay nasa dulo na halos. Kumbaga titingnan niyo ang clock, yung ating timetable ng Diyos. Ay ito, seconds na lamang ito sa 12 o'clock. Seconds na lang. Ang ibig po sabihin, sa ilang iglap, maaaring mangyari po ang mga bagay. Pagka nasiraan ng bait sa Xi Jinping, inatake niyan ang Taiwan. Ang Amerika po, kaya yan nandito at kakampi natin, sapagkat ginagamit din niya tayo nakapwesto rin siya dito sa atin. Anything that could happen in the Pacific, ang Amerika nakapwesto sa atin. At kung nakapwesto sa atin, sino ang tatargetin? Di ang Amerika, damay tayo. Ang mga minamahal, hindi ko kayo tinatakot, baka kayo na-nervous. Kung kayo takot pang mamatay, mamatay na kayo ngayon, okay? Sa lumang buhay. Kasi pagkatakot na takot ka doon, pag takot na takot ka, kahit ano naman mangyari, namamatay ang tao. Amen ba tayo doon? Nagkikitsura ako? Hindi kinatatakutan yan. Pinaghahandaan. Sapagkat pag tayo binawian ng buhay, alam natin ang nakipag-isa kay Kristo ay dadalhin niya doon sa langit. Amen? Sabi nga niya, ito po John 14, verse 1. Tignan niyo. Sabi niya, let not your heart be troubled. Tignan niyo pong word na sinasabi niya. At sinasabi niya, meron siyang solution. Let not your heart be troubled. Ano sabi niya, solution? You believe in God, believe also in me. Ang iyong faith sa Diyos, ang magpapatatag sa iyo. Kung wala kang faith, ang paiiralin mo, emosyon. At pag ang emosyon, ang pinagtiwalaan mo, doon ka na nga napahamak nung nakakaraan. Nagigits yung sinasabi ko. Naging dalagang ina ka, dawa ng emosyon. At ikaw na ama, hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Dahil, alam nyo, yun ang nagiging dahilan, emotionalism ang umiiral, hindi faith. Pero if we have faith in God, papatnubayan tayo ng Diyos. Naniniwala ba sa sinasabi ko? Ang karamihan sa inyo, na-experience ninyo yon. Nung kayo nagsimulang magtiwala sa Diyos, na-enlighten ang inyong pag-iisip. Nagkaroon kayo ng pagbabago. Amen po? Hindi pa ganap. Hindi man tayo magiging ganap ng lubos na ganap hanggat hindi tayo maharap sa Panginoon. Hanggat ikay nandito sa laman, ikaw ay lagi na lamang merong kahinaan. Nawaan niyo ba ako doon? Hanggat ikaw ay nasa flesh. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yun ang sinasabi ng salita ni Jesus. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya habang ikaw ay nasa flesh, iiral sa iyo yung mga temptation. Yun. Hindi mo mawala yan. Pero hindi mo kailangang mahulog. Sabi, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, pinagkalooban kanya ng kanyang espiritu, Emmanuel, ikaw ay merong katatagan kaysa sa dati.
Kaya lamang po, napakaraming mga tao hindi niya pinahalagahan yon. Maraming mananampalataya, hindi niya pinahalagahan yon. Kaya nalulugmok pa rin sa kanyang mga kinalalagyan ngayon sa mga suliranin, pagkahulog sa pagkautang, financial problem, walang wisdom sa pag-handle ng mga blessing ng Diyos. Kaya kayo, minomotivate ko kayo na sa mga pinagdaanan natin noong nakaraan, kahit minsan, kahit saglit, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Hindi ako iniwanan. Hindi ako paborito ng Diyos. Kung ginawa niya sa akin yun, ginawa niya rin yun sa inyo. Amen po. So, yun po ang kanyang pamamaraan sa atin na tinuturo. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Si Jesus ang nagsasalita. In my Father's house are many mansions. Ang ibig sabihin ng maraming mansions, marami dong lugar. If it were not so, I would have told you. Kung hindi totoo yun, hindi ko na sana sinabi sa inyo. Pero I go to prepare a place for you. Na andun siya ngayon, nagpiprepare. At alam niyo po, ang materials na ginagamit niya, doon sa ipiniprepare niya sa atin, ay ang ating mabubuting gawa, yung ating pagtugon kay Lord, yung ating obedience kay Lord. Nakukuha niyo ba ako? Nasusundan niyo pa ako doon? Amen. Now, in my Father's house, sabay-sabay kayong bumasa. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Kung inahanda ko kayo at pag napaghanda ko na kayo, okay, muli magbabalik at sa aking pagbabalik, kung saan ako naroroon, doon ko rin kayo gustong dalhin. Sinong gustong sumama kay Lord? Amen po. Amen. Ang aking pong isineshare sa inyo, sa nakaraan, ang Diyos ay laging naroroon. Ang Diyos ay laging nakasubaybay. Ang Diyos ay laging nakasuporta. Ang Diyos ay laging nag-iingat sa atin. Tulad ng kanyang sinabi, I will not leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan o ipoforsake man lang. Ako'y kasama nyo maging sa huling sandali. Kaya ang pangalan niya, Emmanuel. Jesus in me in 2023, yun ating theme ng last year. At ngayon, ang theme natin ngayon ay ito, tingnan niyo po, basahin natin. Okay, para po tumimo sa puso. Achieve the God-given goal. Isa pa. Achieve the God-given goal in 2024. Bakit ito? Inisip ko rin kung bakit Pero, ang nakikita ko po dito, ang timetable ng Lord, palapit na ng palapit at seconds na lamang. Kaya mga minamahal ng Panginoon, iba na yung siyempre handa tayo. Iba na yung kayo ay handa ang inyong faith, ang inyong pananampalataya. Pag walang faith, ikaw ay nanginginig sa takot. At parang ikaw ay laging mawawalan ka na ng pag-asa. Merong pag-asa ang nagtitiwala at maya-maya lang isa-share ko sa inyo. Unang-una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos, ang lahat ng ito ay bunga ng aking salvation. At itong salvation na ito ay isinyer ko sa inyo ang kaligtasan. Yan ang ating salvation. Ano ibig sabihin nito? Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang problema ang kaharapin mo, ang lahat ng yon ay hindi kasing laki ng problemang kasasapitan mo nang ikaw ay wala kay Jesucristo. Dahil ikaw ay magtutungo, pupunta ka sa impyerno. Na inihanda niya hindi sa tao, inihanda niya yon doon sa mga angels na sumuway sa Kanya. Sila ang papunta doon at dahil tayo ay nakinig sa udyok niya, tayo ay sasama sa Kanya. Doon, nakatakda tayo doon. Ang salvation ay pinagkalooban niya tayo ng incredible gift. Sabi dito sa 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His incredible gift. Kaloob sa atin yung buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo man po, alam mo, may binawian ng buhay na mahal sa buhay, huwag kang mag-alala, hindi siya makakabalik, pero tayo makakapunta sa Kanya. Amen. Amen ba tayo doon? Yun ang salvation na binigay sa akin na sinasabi sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Hindi dahil sa gawa. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, sabi rito, din niyo po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Ulitin natin yun. Pamamagitan ng pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay
regalo ng Diyos, gift of God, kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, mula sa Diyos, binigay niyo sa atin. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kaya yung salvation natin, gusto natin i-share sa iba. Hindi katulad ito ng kayamanang panlupa na hindi mo malaman kung saan mo itatago. Dahil tiyak na may magnanako, cellphone mo nga lang, huwag mong iwanan kung saan. Pero ito ay walang makakukuha sa iyo. Hindi ito. Pero ang kaloob ng Diyos sa atin, gusto natin ito ibahagi sa iba, i-share sa iba. Pero sa halip na tayo makapag-share, punong-puno tayo ng mga makasariling suliranin at dalahin. Bakit ganon? Ang umiiral sa iyo, emosyon. Ang umiiral sa iyo kung ano yung gusto mo, hindi kung anong gusto ng Diyos. Nagigets yung sinasabi ko? Nasusundan niyo pa ba ako? Sa Ephesians chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Lahat ng blessing natin kay Jesus dumaan. Lahat. Sa Tagalog, tinan niyo po, sa Tagalog, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkipagsa kay Kristo Jesus. Yun ang key. Sapagkat hindi natin matatanggap yung talagang blessing na yon kung hindi dahil sa kanyang anak at kung hindi dahil sa tayo ay nanalig doon sa kanyang anak. Yon ang huwag na huwag mong iwawala sa iyong puso. To trust Jesus. Ang tiwala ay kay Jesus, hindi sa iyong emosyon. Ang emosyon mo, ilalaglag ka. Pero ang tiwala natin kay Jesus, it's all to gain, nothing to lose. Amen po. Kaya sabi niya sa Jeremiah 29:11, noong pa sinabi niya, I know the thoughts. Ako ang nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Hindi ka ninenervyos sa coming year. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Sino nagbabago? Oh, sabi mo sa katabi mo, ako. Ako. Ikaw nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangako niya ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Pero tayo, kaunting kibot, kaunting problema, kaunting nag-aalala, ninenervyos na, hindi malaman, utang dito, utang doon, utang kahit saan pumaron. Kaya, yung mga mangungutang, sinabihan ko na huwag ka na mag-church dito kung utang ka lang ng utang. Ginugulo mo lang yung mga kapatiran. Atin ka ng mga care group, pagkatapos utangan mo, magninegosyo ka ng ganito at gano'n. Naibenta ng lahat, naidumi na, hindi mo pa binabayaran. Kawawa naman yung mga taong nabibiktima. Amen ba tayo doon? Sabihin mo, hindi na nga ako mangungutang. Baka mapagalitan ako ni pastor. Sa Diyos tayo magtiwala, huwag sa tao. Amen! Amen po. So, salvation ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos po. At ang pangalawa, empowering. In-empower tayo ng Holy Spirit. Sabi rito sa Acts 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Power. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. Gagamitin tayo. Ginamit, yan ang ginagawa ko po. Nakita nyo na walang tigil. Tuloy-tuloy, taon-taon merong excitement ng HTBC. Taon-taon may nangyayari. Katulad yung 2023, in-expand na yung ating lobby. Ano susunod niya sa 2024? Kung kalooban pa rin ng Panginoon, may expand ito kasi itong ating wall na ito, yero lang yan. Yero. Hindi yan bato, yero. Kasi yan, temporary lamang at yan, ang extension niya papunta doon. At meron tayong plano na mag-expand hanggang phase 3. At nagtitiwala ako sa Panginoon. Kung ginawa niya yun noon, gagawin pa rin niya ngayon. Kung pinrovide tayo noon, ipoprovide pa rin ngayon. Amen. Sag magmumula ang mga yon, tulong-tulong tayo. Ibe-bless ka ng Panginoon. Kayong mga walang trabaho, makakakita kayo ng trabaho. Kayong mga nagbebenta ng kung ano-ano, lupa, whatever, be-bless ng Panginoon. Basta lagi nating partner si Lord, ibe-bless niya tayo. Amen po. Walang imposible sa Panginoon. Imposible sa tao,
ay hindi imposible sa Diyos. Kaya yung aking po sinasabi sa inyo, totoo po yun. Now, ito po, yung in-empower tayo ng Holy Spirit, yun po ang big deal. Yun po yung hindi mo mapagtagumpay ang kasalanan sa buhay mo, ay mapagtatagumpayan mo. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakasala kahit kailan. Pero hindi ka na kasing hina noon. Kung ikaw ay mahina pa rin ngayon, hindi mo lang ina-acknowledge ang kapangyarihan na nasa iyo. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Yun ang sabi sa salita ng Diyos. Nung tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo, tumanggap tayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa atin. At kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, sa kadulong-duluhang bahagi ng lupa. At yun pong ating ginagawa mismo. Kaya tayo, ang training natin, we bring them in, we build them up, we train them for, we send them out. Kaya tayo, dinadala natin yung mga na-train na natin, tulad nila Pastor Cyrus, si Pastor Arnold, nagpupunta siya sa Binyan, at nandun siya ngayon, nanunood sa atin live. Okay. So we bring them in, we build them up. Bakit build them up? Inasabi ni Jesus upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Sabay-sabay po ating basahin. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ibig sabihin po, walang makapipigil sa church. Church will not fail. Alam niyo, mag-fail lamang individual. Pero ang church mismo, ang kabuuan ng church, will not fail. Ay buong-buo ang loob ko. Hanggang sa huling sandali, ay buong-buo ang loob ko. Hindi tayo iiwan, ipababayaan man ng Lord tulad ng kanyang pangako. We will succeed. Magtatagumpay ang church. Ang mabibigo ay ang dyablo na kaaway ng Diyos. Amen po. Yung training na yan, meron tayong mga equipping, at susunod nito, papunta tayo sa leadership next year. At yung iba naman, yung process na yan, we build them up. Kaya kasama po yun. Alam niyo ang nangyayari sa mga tao. Sumisimba. Kaya yun, dinidiscourage ko, tigilan mo na nga yung kasisimba mo. At ang simulan mo ay pagsamba. Alam niyo ba ang pagsamba ay pag-aalay? Ang pagsamba ay pag-aalay ng buhay mo sa Diyos. Ay yung pagsimba, sisimba ka lang pag birthday, pag Pasko, pag New Year, sisimba ka lamang pagka ikaw ay merong gipit na kalagayan. Hindi po. Ang pagsamba ay pag-aalay, pero yung pagsimba, kung kailan maisipan. Ang pagsimba ay para sa tao, ang pagsamba ay para sa Diyos. Ulitin niya ngayon. Ang pagsisimba para sa tao, ang pagsamba para sa Diyos. Purihin ng Diyos. Amen po. So we bring them in, mag-i-evangelize. Sisiran mo. We build them up para ang mga nakaraan mo hindi na maka-apekto sa iyo. Yun ang problema mo Lagi ka na lang lumalakad ng patalikod. Yung alaala mo yung nakaraan mo lagi. Pag naalala mo yun, nasisiraan ka na lang lagi ng bait. Pag naalala mo yun, nakita yung, nandito pa yung bruhang ito, kagalit ko yan. Kung ano, nagitil ka na lang. Nag-ibang anyo mo, katulad ka ng teleserye, titig alimasag, yung patagilid ng mata. Laging gitil na ganyan, tapos nakatagilid ng mata, titig alimasag. Nakita niyo ba yan sa mga teleserye? At yun ang ikino-close up. At yun ang ginagaya ng nanunood ng mahilig sa teleserye. Kaya kung mahilig sa teleserye, nangigitil ako sa iyo. Bring them in, build them up, train them for. Ito na yon. Tinitrain natin. And then, yun ang sending. Send them out. Kaya itong process na ito, we continue it. Tuloy, sama-sama po tayo. Bring them in, build them up, train them for, send them out. Ulit, bring them in, train them for, send them out, bring them in, build them up, train them for, send them out. Amen. Okay. So doon lang natin maaabot yung mga nais ng Panginoon na paratingan ng good news. Amen. Now, ito ang good news. Ang katagumpayan, victory, ay nasa ating kamay. Pinagkaloob. Nung sinabi ni Jesus, it is finished, sa cross, naganap na.
Ibig sabihin nito, ang katagumpayan ay hawak na natin. Amen po. Kaya sa Matthew 16:18, sinasabi ko kanina, we cannot fail. Sabi rito, and I also say to you that you are Petros, si Peter. And upon this rock, ang ginamit po doon, Petra. Upon this rock, Petra. Alam niyo ba ang babae, ang tawag ay bride. Ang church bride. Ako ay bride. Walang gender. Bride. Si Jesus, bridegroom. Kaya, yung si Peter, sinabi, and upon this rock, I also say to you that you are Petros, and on this Petra, I will build my church. Okay. And the gates of Hades, sa pintuan ng impyerno, hindi makapananaig, shall not prevail against, hindi makapananaig sa kanya. May katiyakan tayo, the church will not fail. Hindi makapananaig ang diablo sa church. Hindi makapananaig ang kamatayan, hindi makapananaig ang masama. Susundan niyo pa ba ako? Bakit nakakapanaig sa akin? Gusto mo Dahil yan ang pinili mo Pero hindi makapananaig. Amen po. Pwede mong i-rebuke. Pwede kang mag-pray. You can come against any attack sa iyong buhay na may kinalaman sa diablo. Amen ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon. Nasusundan niyo pa ba ako? Naniniwala ba kayo na ang church ay victorious? As long na ikaw ay nakakonect kay Jesus at sa Kanya ka umaasa, sigurado. So John 15 verse 5 ay sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, sabi niya, sabay, for without me, you can do nothing apart from me. Kung kayo hiwalay sa akin, sa Tagalog, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero merong mananampalatayang hiwalay. Ginagawa mo ang mga bagay nang ikaw lamang nagdidesisyonon. Hiwalay. So, sasabihin mo, bakit kami nagkakaranas ng kabiguan? Hiwalay ka Hindi ka connected Si Jesus nasa iyo, hindi ka niya iniiwan. Ikaw ang iiwan. Sabihin niyo sa akin, totoo bang sinabi ko na ikaw ang iiwan? Maraming beses. Pero nakakabalik ka lang, nakakabalik. Pero yung pag-iiwan mo na yon, delay. Nagkakaroon ng delay ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Kasi pinagpapatuloy mo yung gusto mo. Bumabalik ka sa dati mong buhay. Now, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, what then shall we say to these things? Ano ngayon ang masasabi natin sa mga bagay na ito? Ano yan? If God is for us, who can be against us? Sa Tagalog, tinan niyo po. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito sa pinag-uusapan natin? Kung ang Diyos ay panig natin, sino ang laban sa atin? Panig sa atin ng Diyos. Ikaw, panig ka ba sa Kanya? Ito ang hinding-hindi aalisin ng Diyos sa iyo. Ang iyong kalayaan. Free will. Hinding-hindi niya aalisin yan. Kahit nasa langit, hindi niya aalisin yan. Free will. Yung mga angels, bigla nilang naisip, pinamunuan ni Lucifer na sila mas magaling sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos kasi merong free will, pati angels. Kaya, yung ating submission, yung ating obedience sa Diyos, tinitrain tayo na maging submissive tayo sa isa't isa, maging submissive tayo sa leadership. Ang mga anak maging submissive sa magulang, obedience sa magulang. Ano nangyayari sa mga laki sa layaw na kumukontra sa magulang? Jeff Rocks. Ano nangyayari sa mga bata na hindi marunong magpasakop sa teacher? Ano nangyayari sa mga bata na walang discipline? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Sa church, hindi maaaring hindi i-apply natin yung discipline dahil tayo ay mga undisciplined na tao. Discipline na tayo. Alam ko po, discipline. Discipline sa oras ng teleserye. Teka pare, tama ng kwentuhan natin ha. Papanuurin ko na yung tanikalang ginto o tanikalang kahoy, ano pa yun. Kaya, disiplina na. Naku si pastor, baka alas 12 na, gutom na ako. Discipline sa kain. Pagkaka alas 12 na o alas 3 na, merienda na. Discipline tayo sa lahat ng bagay na gusto natin. Hindi tayo discipline when it comes to obedience to God. Ina-admit niyo pa po yan? Okay. Sabi niyo,
bagong taon, nagsisermon si pastor. Yun ang trabaho ko. Kinakailangan ko po yan. Kasi ako ay undisciplined na bata. Ako ay black sheep sa pamilya. Ako ay napaka-rebelding bata. Pati pare, hindi maka-ano sa akin yung principal na pare nung ako nag-aaral sa Catholic school, sa Don Bosco. Ay, wala akong sinusunod. Undisciplined ako. Kaya ang buhay ko, nagdaan ako sa napakaraming magulong pamumuhay. Pero yun, itinuturo natin sa mga kabataan ngayon. Mga minamahal ng Panginoon, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Sabihin mo ngayon, maganda ang plano ng Diyos sa akin. Siya ang may sabi, I know the thoughts that I think towards you. Ako nakakaalam ng panukala na inihanda ko para sa iyo. At ito'y panukala inihanda ko para sa iyo upang ito'y sa ikabubuti mo. Ano man ang nangyayari, ito'y sa ikabubuti mo dahil siya'y mabuting Diyos. At ito'y para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Alam niyo ito, hindi ito pep talk, ito hindi salitang simbahan. Ito ay salitang katotohanan. Amen po. Gusto kong alisinan ninyo yung salitang simbahan. Kasi po, ang church ay tao. Hindi itong building. Lagyan ko lang ng palay ito at lagyan ko ng kiskis to. Hindi na ito, Hindi na ito church. Ang church, ito, bahay-sambahan na ginawa. Pero ang church ay tao, eklesia. Ang ibig sabihin ng eklesia ay mga tinawag. Ekkaleo. Galing yun sa salitang ekkaleo. Mula kung saan tinawag. Na ngayon, ang eklesia ay yung mga tinawag. Grupo ng mga tinawag. Kaya ito ay nagiging church, gawa natin. Amen po. Nananahan sa iyo, Emmanuel, nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ikaw, ako, tayo ang church. Susundin niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Nagkalinawan ba tayo doon? Now, pag hindi malinaw sa iyo yun, religious, yung mga religyoso, puro lang ito, mayroong policy, rules, mayroong mga regulasyon. Alam niyo ba kung bakit magulo ang mundo? Relihiyon. It is a religious war. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, this could be last call para sa inyo. Pero next year, meron tayong plano. Yun ang ilalahad ko sa inyo, maya-maya na lamang. Now, pagpatuloy po natin. Sabi rito, tiyak ang katagumpayan. Tiyak ang victory natin. Upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against the church. Hindi siya makapananaig sa church. Ang church ay tao. Ulitin ko. Ngayon, sabi sa sanlibutan na ito, ang namumuno rin sa 1 John 5:19, kung nalalaman po ninyo yung 1 John 5:19 na ito po ang sinasabi. Lagi kong inuulit-ulit sa inyo. Ang taong makasanlibutan ay makajablo. Sabi rito po, alam nating tayo sa Diyos. O, kayo po magbasa. Okay, ready, read. At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. So, kung nakikita ninyo, yung mga libangan ay nakasisira. Kung hindi ba naman dahil sa iyong pagsusugal-sugal, di kayo napakayaman na ngayon. Oh, sabihin mo sa akin, totoo hindi? Kung hindi, arguhin mo kapag baba rito, dahil dati akong sabungero. Wala ka naman panalo. Mananalo ang manok ko, pero pagka panalo noon, inuman na kami, akong taya. Dahil ako nanalo Kung saan pupunta, magbe-beer house pa. Si pastor nagbe-beer house? Abay, oo naman. Hindi ako santo. Yung sinasabi ninyo yung ginagawa ng mga kalalakihan, ang pagpatay ng tao, hindi ko lang nagawa. Hindi ko pinagmamalaki sa inyo. Bagkus kinahihiya ko. Ang pinagmamalaki ko, ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya, your sins and your lawless deeds, I remember no more. Ang inyong mga sala, ang inyong pagsalansang, ay nilimot ko na. Sino nakakatanda? Ikaw lang lagi. Lagi mong inaalala, gusto mong balik-balikan ang mga kasalanan yan. Amen po ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Ano pa yung mga alak? Nakakasira ng liver yan. Nakakasira ng atay. Sigarilyo. Pakarami na rito. Butas ang baga, ang tawag emphysema. Butas ang baga, kailangan nila, ganyan, hingal ng hingal. Kababata pa, sana. Halimbawa, gumanda na ang buhay niya at age 60, 65, pero nagkaroon ng emphysema. Hindi na niya magampanan yung gusto niya gawin, pero doon siya nagbago, doon naisip, sayang yung mga pinagagawa ko, sayang yung mga kalokohan ko.
Pwede ba ngayong bagong taon, maisip niya na yun, na mga kalokohan huwag na natin gawin? Magtinuan na. Pwede po ba yan? Mari ba yan? Amen po. Amen. Sayang naman ang pag-church mo kung hindi mo gusto yung magbago. Ang purpose ng church ay mabago ang tao. Hindi magsimba lang. Mabago. Change of life. Ang purpose ng Bible, mabago ang tao. Ang purpose ng preaching, magkaroon ng pagbabago. Hindi ko kayo ini-inform. Hindi ko kayo nililibang. Kundi binibigyan ko kayo ng tamang pagpili. Share ko sa inyo, pero hindi ko naman po kayo siyempre mapipilit. Pero yung mga sumunod, yung mga nakita niya ang kagandahang loob ng Diyos, gumanda na ang buhay ngayon. Amen ba tayo doon? At ikaw ganun din. Walang favoritism si Lord. Ikaw man, ma-experience mo yon. Sinong gustong maka-experience ng fullness of life? Sa pangalan ni Jesus, God bless you po. Nakita ng Diyos lahat. Ang laman ng puso nyo ay yung pagtataas ng kamay. Ang sanlibutan, sabi, alam nating tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama o ng dyablo. So ano ang pamamaraan yan? E di yung mga bisyo. Ano pamamaraan yan? Ngayon, computer game, online game. Alam kong if naipimilipit, sinabi ko na, taatakihin na naman ni Pastor online game. Ilang oras mo nauubos doon? Napapabayaan mo ng anak mo. Tama. Ilang oras na uubos mo sa FB? Ayoko na tuloy magsalita. Kumisan tuloy. Ayoko makita yung mukha nyo nalulungkot sa sinasabi ko. Hindi pa naman huling lahat dahil kayo humihinga pa. Buhay ka pa eh. May pagkakataon ka pang magbago ng pag-iisip mo at sumunod sa Diyos. Amen po. Ang Diyos ay mapagpatawad at napakabuti ng Diyos. At ang gusto niya tayo pagpalain, hindi tayo ay sumpain. Pag tinanggap mo si Jesus, nakita niyo yung joy to the world, may kasama yung curse, no more curse. There is no more curse, puro blessing. Yung joy to the world na awit. Inyong reviewin niyo pag uwi niyo sa bahay. Pero dito sa 1 John 5, verse 4 to 5, ito po ang sinasabi sa atin, ang salita ng Diyos, tungkol sa sanlibutan. Sino? Sabi rito, sapagkat napagtagumpayan na ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. He overcame the world. Sino makaka-overcome sa world? Sabi dito sa 1 John 5, verse 4 and verse 5. Sapagkat napagtagumpayan, sabay-sabay, kayo naman po ang bumasa. At nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pagka nananampalataya ka kay Jesus, hindi ka mabubuyo sa online game. Kung ikaw ay lolo o lola, hindi mo bibigyan ng cellphone ng apo mo. Ang anak mo dahil nalalaman mo na hindi niya kaya. Hindi niya kaya yung technology. Ang technology, hindi mo pwedeng ipahawak sa bata. Napakarami niyang mapupulot doon sa online. Kung ikaw ay matalinong nanay, kung ikaw ay matulinong mga lolo at lola, at nasa iyong wisdom ng Diyos, hindi mo pababayagan na para lamang tumahimik ang anak mo, apo mo, bibigyan mo ng cellphone at maglaro ng gadget. Hindi niya kaya ang technology. Hindi mo binibigay ang technology sa immature. Masisira ang kanyang buhay pagka binigay mo yun sa kanya. Amen po. Hindi neutral yan, technology. Yan ay naapektuhan yan yung mga tao. At ito ang ginagamit niya sapagkat napagtatagumpay ng bawat anak ng Diyos sa sanlibutan, sapagkat nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag nananampalataya ka, hindi mo gagawin yun dahil nangyari na nga sa iyo eh. Nangyari na nga sa ibang anak mong lalaki yan. Tapos ngayon gusto mo pang gawin sa iyong apo. Nakukuha niyo po ba sinasabi ko? Nagsisermon na ba ako? Medyo. Dahil mahal ko po kayo. Hindi ko kayong gustong libangin. Hindi ko kayo nililibang. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan natin gawin tayong lahat. Amen po. At patuloy pa natin, tinan niyo. Sino ang nakapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Sino? Sabay-sabay po, tinan niyo, basahin niyo. Sino ang nakapagtatagumpay laban sa sanlibutan?
ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos, purihin ang kanyang pangalan. Amen po. May iwasan mo yon. Hindi mo basta-basta ibibigay ang virginity mo dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ka basta bulungan ng bulungan, hilingin the birthday ko naman, bigay mo sa akin. Ano ka? Sira. Hindi mo yun ibibigay. Amen ba tayo doon? Naibigay na. Huwag kang malungkot. Baguhin mo na lang pananaw, huwag mo nang ulitin. Okay? Pag inulit mo yan, hindi ka na lang sira. Luka-luka na. Napakaraming luka-luka. Naanak ka na isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa maiwanan siya lagi ng problema. Huwag emosyon. Pananampalataya. We walk by faith, not by sight. Ang Diyos, si Jesus ay ilaw. Sabi niya, ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tingnan po sa Romans 8:37. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors. Bakit conquerors? Tingnan sa Tagalog, tingnan niyo po ito. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tahigit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. We are more than conquerors. Kino-conquer natin ang mga masasama. Huwag tayong babayang tayo ang makonquer. Tayo ang conquerors. Amen po. Ang mananampalataya, ang Christians, ang conqueror. Sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, tinan niyo po. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ng Panginoon, lahat tayo gagamitin ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, i-allow mo, Jesus in me, i-allow mo, ng Espiritu ng Diyos ang mag-lead sa iyo, hindi ko ang supilin mo siya, isuppress mo siya. Amen po. So what's the next move of God? Ito na. Dito na tayo sa dulo. What is the next move of God? To achieve the God-given goal. Ito po. That is the next move of God. At tulad ng sabi ko sa inyo, hindi ko po natitiyak. Maybe this is the last call of God in your life. Sa Matthew 28, verse 18 to 20, muli nagsalita si Jesus, sinabi sa kanyang mga alagad, ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa ay pinagkaloob na sa akin. Ito po, yung authority, all authority in heaven and on earth has been given to me by my Father in heaven. Kaya sabi niya rito, go therefore. Yung authority na kay Jesus, tapos yung authority, ipinason. Ang tawag dito po, Great Commission. So ang church, ang mga believer ay kinukomission ng Panginoon. Balikan natin ulit verse 18, please. And Jesus came and spoke to them saying, all authority, ang lahat ng otoridad has been given to me sa ibabaw ng lupa at sa langit. Sa langit, sa lupa, ang authority nasa kay Jesus Christ. Paano si Jesus ay magiging tao lamang kung ang otoridad ay nasa kanya sa langit at sa lupa? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya yung mga tao na nagsasabi niyan, huwag niyong intindihin. Yun ay hindi pinapatnubayan ng tamang espiritu ng Diyos. Amen po. Nakukuha niyo pa ako doon? Huwag kayong maniniwala doon. Si Jesus, He is God na nagkatawang tao. Hindi niya kayang gampanan ang ginampanan niya kung hindi sa Diyos. May kapangyarihan siyang ibigay ang kanyang buhay. May kapangyarihan din siya na yun ay ibalik. Sino tao makagagawa nun? At ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Huwag niyong paniniwalaan yung anumang narinig ninyo. Merong lumilitaw ngayong Gospel of Barnabas. Huwag niyo nang titingnan yun. Sasabihin ko, kukwento ko na lang sa inyo. Ang ipinako daw sa krus ay si Judas, hindi si Jesus. Kaya, kung papaanong hindi na nakita yung bangkay, tinan niyo po rin. Tumingin kayo sa akin sandali. Tinan niyo. Ang kinukwento ng mga Pariseo, ninakaw yung bangkay ni Jesus tapos itinago. O ngayon, tinan nyo. Pag sinundan nyo naman yung mga buhay ng mga lingkod, yung mga alagad ni Jesus, yung mga disciples, lahat sila ay namatay para kay Jesus. O imagine niyo, ako ang pastor ninyo, pagkatapos binulungan ko kayo.
Ayan. Wala na nakatingin. Nakawin natin ang bangkay ni Jesus para sabihin nila natin sa kanila, nag-resurrect. Di tinago natin, ano? Pagkas dumating ang persecution, dumating yung tayo, pinapersecute, kinukulong tayo, pinahihirapan. Nasabihin mo sa akin, agree pa ba kayo na mamatay para kay Jesus pero alam mong hindi totoo si Jesus? Fake, dinako mo naman ang bangkay niya? Mamamatay ka pa para sa Kanya? Hindi pwedeng, ang isang tinago niya yon o nagsinungaling tungkol sa Kanya ay mamamatay para sa Kanya. Kaya silang lahat ay namatay para kay Jesus sapagkat alam nila si Jesus ay totoong Diyos. At siya ay tunay na namatay sa cross at tunay na siya ay nabuhay na maguli at siya ngayon nananahan sa puso natin ang kanyang espiritu. Tayo ang church ngayon. Amen po? Nasusundan niyo pa ako, mga minamahal ng Panginoon. Kaya itong ating pinag-uusapan ngayon, dumapit si Jesus, sinabi sa kanila, lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya, ano sabi niya? Humayo kayo. Go therefore, sabi rito sa English, go therefore and make disciples of all the nation. Humayo kayo at gawin yung disciple ko ang lahat ng bansa. Hindi alagad ng pastor o hindi alagad ng pare, kundi alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya humayo kayo gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turo ang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan na. Hindi ko alam ang detalye ng inyong magiging buhay sa 2024. Hindi ko alam ang detalye, pero isang bagay ang sigurado ako para sa inyo. Hindi ako nanghuhula. Ito'y tiyak. Ito ang mangyayari sa inyo. Ayon sa inyong pananampalataya, ay mangyari sa inyo. Amen po. According to your faith, let it be to you. Ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Yan ang aking pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya mga first time, inaanyayahan ko po na tayo manalangin. First time. At kasama na rin tayo doon. Ating muling tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ganito po yung basis natin ng ating prayer. Doon sa Romans 10:9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. Napakahalaga yung siya'y muling binuhay ng Diyos. Maliligtas ka. Ibig sabihin nun siya namatay para sa iyo at siya nabuhay uli. Okay. Tapos pagpatuloy natin sapagkat nananalig ang mga tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala. At siya ay nagpapahayag prayers sa pamagitan ng labi at sa gayon ay naliligtas. So, yun tatandaan natin. Pagka nanalangin ka ng ganito, nasa iyo ng kaligtasan, pinagkaloob na ng Panginoon. Hindi niya ginawang mahirap. Alam niyo yung mahirap, yun ang ginampanan niya sa cross. Yung hindi natin kayang gawin, yun ang ginampanan niya. Sambitin natin ang panalangin ito. Buong puso. Mahal na Diyos, patawarin niyo po ako. Hindi ikaw ang inuuna ko sa aking buhay. At ako po yung naririto ngayon, ako po yung nagpapasalamat na bago pa man ako isinilang, inilaan mo na para sa akin ang buhay na walang hanggan sa piling mo. Sinugo niyo po ang iyong bugtong na anak. Siya namatay para sa akin. Ibinubo niya ang kanyang dugo upang sa aking pananalig sa kanya ay makamtam ko ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Panginoong Yesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Ang buhay ko po ay alay ko sa iyo ngayong bagong taon. Gamitin niyo po ako. In Jesus' name, Amen. Amen.
Nung ipanalangin ninyo yon, kayo ay makakaasa. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Yun ang ibig sabihin, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang sinasabi sa Roma chapter 8 verse 3. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas nating kahinaan. Sabay-sabay, basahin ninyo. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas nating kahinaan. Sinugo na niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan at sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. Ang kasalanan mo at kasalanan ko, nahatulan na kay Jesus. At nung ang kasalanan natin ay inako niya, ang kanyang kabanalan naman ang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay katwiran ng Diyos. Amen po. Heavenly Father, dinadalangin ko po ang iyong mga minamahal sa kanilang pag-uwi. I pray for your traveling mercy to be upon each one of them. Dinadalangin ko po ang iyong blessings, pagpapala. Patuloy niyo pong ibuhos ang masaganang pagpapala spiritually, emotionally, physically, and even materially. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tanggapin po ninyo ng buong puso. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Oh, amen and amen. Kasama po natin ang Panginoon sa ating pag-iwahiwalay. God bless you all.